Tumingin sa akin ang lalaki. Hi, I'm Dr. Rico Saavedra. Pakilala nito. Ako po si Kylie Sandoval. Magalang na wika ako. Makikipagkamay sana ako nang inunahan ako ni Kiefer at ito ang nakipagkamay sa doktor. Makikipagkamay lang ako, pre. Hindi ko agawin sa'yo si Miss Ganda. Wika ng doktor. Gamutin mo na ang paa niya na makalayas ka na sa bahay ko sa Saavedra. Tura ni Kiefer. Lumapit siya sa akin at sinuri ang sugat sa aking paa. Hindi na ako nagsalita dahil kinakausap na nito si Kiefer para sa mga gamot na iinumin ko. Okay na, pre. Ikaw na bahala. Kung may problema ay tawagan mo lang ako. Wika ng doktor. Kylie, alis na ako. Uminom ka kaagad ng gamot para gumaling ka. Sabi ng doktor. Thank you po, Doc. Wika ko. Don't smile at that man, sweetheart. Wika ni Kiefer. Wow, pre ha? Masyado ka seloso. Ani pa ng doktor. Lumapit ito sa akin at mabilis akong hinalikan sa labi. Kumain ka muna bago ka uminom ng gamot, sweetheart. Wika niya. Huwag mo kong halikan, Kiefer. Baka mahawa ka. Wika ko. I don't care, sweetheart. I miss you. Bulong nito. Ikukuha lang kita ng pagkain mo, sweetheart. Wika nito. Sige. Turan ko. Saktong paglabas nito ay siyang pasok naman ni Ava. Kaya naman pala hindi kami natuloy ni Kiefer sa pupuntahan namin dahil lagi inarte ka. Dinadaan mo talaga sa pagiging batang paslit, no? Tumaas ang mga kilay ko sa sinabi nito. Hindi ko sinabi kay Kiefer na alagaan ako. At kung naiinggit ka, sugatan mo rin ang paa mo at magpaalaga ka kay Kiefer. Asik ko dito. Hugh, huwag kang mayabang. Baka sa kayabangan mong iyan, bumagsak ka sa lupa at walang Kiefer ang sasalo sa'yo. Galit na wika nito. Okay lang. Tanggap ko naman kung gano'n ang mangyayari sa akin. Ikaw, tanggap mo ba na wala naman sa'yong pagtingin si Kiefer? Kaya nga diba, galit na galit ka sa akin? Asik ko dito. Lalapit sana ito sa akin nang bumukas ang pinto at pumasok si Kiefer. Eva? What are you doing here? Wika ni Kiefer. Inaalam ko lang kung ayos lang siya, Kiefer. Wika ni Eva. Plastic. Bulong ko. Sige na, Eva. Lumabas ka na. Ikaw na muna makipag-usap kay Mr. Rob. Wika ni Kiefer. Napangisa ako nang tumingin sa akin sa Eva at kita ko ang galit nito sa muka. Sweetheart, kumain ka muna bago uminom ng gamot. Kinilig ako nang ito pa mismo ang nagsubo sa akin. Ay, ang sarap ng may sakit. May nag-aalaga. Bulong ko. Rest first, sweetheart. I just need to fix something. He said. Hinalakan pa ako bago lumabas ng silid ko. Kumusta ang pinagagawa ko sa inyo? Tanong ko sa mga tauhan ko pinagkakatiwalaan. Mag-iingat ka, Lord, dahil gustong-gusto kong pabagsakin ng isang katulad mong mafia. At nalaman ko rin na hindi lang ikaw ang gustong pabagsakin. Ganon din ang dalawa pang mafia, Lord, na kasama mo. Pahayag ng tauhan ko. Hindi talaga sila nadadala dahil sa kasakaman nila. Hindi ba sila natatakot na namatay ng ibang kasamahan nila? Galit na wika ko. Edgar Diaz, isang mafia boss na gustong-gusto ang katungkulan mo at kayamanan, Lord Kiefer. At napag-alaman ko rin na malakas itong magiging kalaban mo. Hindi katulad ng ibang mafia boss na napatay mo. Kailangan unahan mo sila, Lord. At alaman ko rin kumikilos na sila, ang dalawang mafia lord na kasama mo. Dahil ayaw din nila na mawala sa kanilang pagiging mafia lord at ari-arian nila. Mafia laban sa kapwa, mafia ang labanan dito. Lord, kaya mag-iingat ka po. Kailangan ko na umalis, Lord, at baka makahalata sila na matagal ako nawala. Lalo at wala pang tiwala sa akin ang ibang mga kasamahan ko. Wika ng tauhan ko. Sige, mag-iingat ka. Maraming salamat. At ngayon, alam ko na kung sino ang pinakamatindi kong kalaban. Wika ko sa aking spy. Matirang matibay. Edgar Diaz. Bulong ko pa. Mukhang may lakad ka, Kylie. Tanong ni Nanay Zelda sa akin. Tumawag po kasi si Kiefer kanina at pinagbibihis ako. At doon daw kami kakain sa labas. Nakangiti kong wika sa matanda. Nangunot ang noon nito. Bakit naka-t-shirt at pantalon ka lang? Dapat ay dress ang iyong suot, Kylie. Wika nito. Sinabi rin po kasi ni Kiefer na huwag ako magsuot ng dress. Wika ko. Umiling ito. Pasaway talagang batang iyon. Wika ni Nanay Zelda. Bigla, may tumigil na sasakyan sa tapat ng bahay kaya nagmamadali ako at baka si Kiefer na ang dumating. Let's go, sweetheart.
Wika ni Kiefer nang makita ako na pababa ng hagdan. Umalik pa ito sa akin pagkababa ko ng hagdan. Nakasakay na kami ni Kiefer sa kotse nito nang bigyan ako ng sombrero at salamin sa mata, kaya nagulat ako sa mga inabot nito. Suotin mo yan, sweetheart, kapag nakababa na tayo ng kotse. Wika nito na lalo kung ipinagtataka. May inilagay din ito sa akin na hikaw at hindi ko alam kung para saan iyon. Inabot din ito sa akin ng isang maliit na baril kaya labis na ako nagtataka sa mga ibinibigay nito sa akin. Bakit? Bakit may baril, Kiefer? Akala ko ba'y kakain lamang tayo? Tanong ko sa lalaki. Yes, kakain nga tayo. Pero kailangan mo iyan. Siguro naman ay natatandaan mo pa yung mga itinuro sa iyo ni Linda sa pakikipaglaban? Tanong nito. Oo. Tugon ko sa lalaki. Good. Huwag kang matakot. Akong bahala sa iyo, sweetheart. Dahil hindi kita pababayaan. Bulong nito bago ako hinalikan sa labi ng mariin. Get ready? Narinig kong bulalas ni Kiefer. Hindi ko na lang ito pinansin dahil kinakabahan ako sa binabalak nito. Isunuot ko ang sombrero at eyeglasses na inabot niya sa akin kanina. Bumaba kami ng kotse at pumasok sa loob ng barko at nakita ko rin ang ibang mga tauhan nito. Gabayan po ninyong aming mga gagawin ngayong gabi. Piping dasal ko. Mabilis lamang kami nakapasok sa loob ng barko at agad na pumunta sa isang kwarto. May ipinakita ito sa akin na picture. Tandaan mo mukha na iyan, sweetheart. Bilin sa akin ni Kiefer. Bakit? Kabadong tanong ko. Dahil siya lang naman ang taong gusto kong pabagsakin. At siya, si Edgar Diaz. Tumingin muna ako sa mukha nito bago muling nagsalita. Pati ba ang pagtangka na pagpatay sa akin ay siya rin na may kagagawan? Tanong ko. Yes, sweetheart. Kasama iyon sa mga plano nila. Ang patayin ka. Wika nito. Langyang yan. Malakas akong napamura. Ngunit nagulat ako ng lamasan nitong aking bibig. Ano ba? Masakit to? Reklamo ko kay Kiefer. Masamang tingin na ibinigay nito sa akin. Pwede kang magsalita ng hindi maganda sa kanya ngunit bawal kang magmura, Kylie. Di bagay sa'yo. Galit na wika nito. Ano raw? Minsan pala magulong kausap itong si Kiefer. Narinig ko muling nagsalita ito. Sa table number 5 siya nakapasto. Ang gagawin mo lang ay kausapin mo siya o libangin habang ako naman ay papasok sa kwarto niya. Paano ko siya kakausapin? Aakitin ko ba? Baliw na tanong ko rito. Nagulat ako nang hampasin nito ang mesa at tumingin sa akin ng masama. Hindi ko sinabi sa'yo na akitin mo siya. Sabi ko ay makapag-usap ka lang sa kanya o aluin mo siya. Galit na wika nito. Ano yun? Basta na ako lalapit kay Edgar? Tapos sasabihin, Hey Edgar, pwede ba tayo mag-usap? Ganun ba? Tanong ko kay Kiefer. Nakita ko napahilamos ito sa mukha niya. Naiinis siguro sa akin. Kakausapin mo lang siya. Kylie, sweetheart. Libangin mo lang siya para hindi agad pumasok sa loob ng cabin niya. Dahil meron ako mahalagang kukunin sa loob. Wika nitong naiinis. Okay, ako nang bahala sa kanya. Wika ko kay Kiefer. Do not seduce him or touch him. Pagbabanta nito. Ano daw? Diyos ko, anong utak kaya meron itong si Kiefer? Parang nasobrahan ata sa talino. Do you understand me, Kylie? Tanong nito. Oo na, naintindihan ko na kakaibang trip mo, Mr. Crimson. Ilagay mo yan sa tenga mo at nang marinig ko ang sinasabi. At saka makikita ko rin ang ginagawa mo. Sabi ni Kiefer. Naganda na ako para sa paglapit kay Mr. Edgar Diaz. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Meron ako mga tauhan dito sa barko. Paalala nito upang hindi siguro ako mag-alala. Lalabas na sana ako nang bigla akong hilahin at iharap sa kanya. Kaya kumunot ang noo ko nang tumingin dito. Tandaan mo, bilin ko sa'yo. Huwag mong hahawakan sa Diaz. Do you understand, Kylie? Oo na nga. Ang kulit mo, Mr. Crimson. Good girl. Alis na ako para maumpisahan na natin ang mission natin. Wika ko. Nagulat ako na isandal ako nito sa pader at mariin akong hinalikan at mapusok pa iyon. Ako naman sa tanga ay hindi ko mapigilan ang hindi tumugon dito. Kiefer, aalis na ako upang matapos na natin ang mission mo. Wika ko sa lalaki. Tumingin ako rito at nakikita ko ang matinding pagnanasa sa mga mata nito. Lalabas na ako, Kiefer. Sige na, sweetheart. Lumabas ka na habang may pagtitimpi pa ako. Saka yung mga bilin ko sa'yo, ha? Opo, kamahalan. Wika ko. Lumabas ako ng cabin at tinanap ko kung nasaan si Edgar Diaz. Hindi naman nagtagal ay napansin ko na agad ang aking target. Papalapit ito sa table number 5. Nakita ko itong tumayo kaya hindi na ako nag-isip.
Lumakad ako pa sa lubong dito habang nakahawak ako sa aking noo. Nagulat ito nang bumangga kami sa isa't isa. Matutumba sana ako nang masalo nito ang bewang ko. Shit, Kylie! Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa kanya! Sigaw ni Kiefer at nagulat pa ako sa sigaw nito. Naririnig ko ito dahil sa maliit na radyo na nakalagay sa tenga ko. Hey, Miss Beautiful, are you okay? Edgar asked. Lumayo ko ng konti rito dahil nagwawala na si Kiefer sa galit. Ayos lang po ako, sir. Nahihilo lang po ako. Mahinihin kong wika. Sit down first, Miss Beautiful. Wika nito. Inalalayan pa nga ako makaupo nito. Kaya narinig ko na naman ang pagmumura ni Kiefer. Tom, Kylie, ang tigas ng ulo mo. Galit na wika nito. Kasalanan ko bang hawakan ako? Anong utak kaya meron nito si Kiefer? Parang utak talangka. Okay lang po ako, sir. Medyo nahilo lang po ako dahil sa hampas ng alon dito sa barko. Malumanay na wika ako. Are you sure, Miss Beautiful? Tanong nito. Opo. Tugon ko. What is your name, Miss Beautiful? Tanong nito. Shit! Bulalas ni Kiefer na aking narinig. Amor Valdez po. Magalang na sagot ko. Yun agad ang unang pumasok sa aking isipan. Sweetheart, umalis ka na dyan. Utos sa akin ni Kiefer. Alis na po ako. Baka hinahanap na ako ng mga kasama ko. Paalam ko at balak na sanang tumayo nang marinig ko ang mga putok ng baril. Boss, may nakapasok sa cabin nyo. Wika ng isang tauhan na papalapit. Sino? Tanong nito. Inaalam pa po kung sino, boss. Tumingin ito sa akin at nagkunwari ako natatakot. Dito ka lang, Amor. Hintayin mo ako. At ikaw, bantayan mo siya. Wika ni Edgar sa isang tauhan nito. Mga putok ng baril ang mga naririnig ko. Nagulat pa nga ako nang bumagsak na lang ang tauhan ni Edgar. Nakita ko si Kiefer ang may kagagawa nito. Bilisan mo, sweetheart! Dali-dali ako lumapit dito at nakita ko ring nagkakagulo na ang mga pasahero dito sa loob ng barko. Saan tayo, Kiefer? Tanong ko dito. Tatalon tayo sa dagat, sweetheart. Wika nito. What? Gulat kong wika. Huwag kang mag-alala. Pero naghihintay sa atin na yate. Wika nito. Sumilip ako upang makita ang dagat. Bigla ako natakot dahil sa alon. Sure ka ba natatalon tayo dito? Baka malunod tayo. Kinakabahan kong wika. Yes, sweetheart. Dahil paparating na yung mga humahabol sa atin. Huwag kang bibitaw sa kamay ko, Kylie. Magbibilang ako na 3 at doon lang tayo tatalon. Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa'yo, sweetheart. Wika nito. Narinig ko ang pagbibilang nito. Hinawakan ako na mahigpit sa kamay. Naririnig ko rin ang mga yabag papalapit dito sa amin. No, sweetheart. Kiefer said. Kahit na natatakot akong tumalon sa dagat ay pinipilit ko lakasan ang aking loob. At paglapad ng katawan ko sa tubig, ramdam ko ang lamig. Tuloy-tuloy na mamubulusok ang aking katawan pailalim sa tubig. Ngunit may humila sa akin paibabaw at nagkanda ubo-ubo ako na makaaho ng ulo ko sa tubig. Anak ng tokwa, akala ko'y katapusan ko na iyon ah. Okay ka lang, sweetheart? Tanong nito. Oo. Tugon ko. May biglang tumigil na yata sa harap namin. Lord Kiefer. Wika na mga tauhan nito. Doon lang ako nakahinga ng maluwag nang makasampa na kami sa yate. Kaya kahit papaano ay nawala na ang takot ko. Pumasok kami sa silid ng yate. Nakita ko nakasimangot na itong si Kiefer. Nagdadabog din itong pumasok sa loob ng CR. Anong problema noon? Kanina lang okay kami ah. Nakasimangot pa rin ang mukha nito na lumabas ng CR. Umiling na lang ako habang papasok ng banyo. Minsan talaga itong si Kiefer, hindi mo maintindihan ang ugali. Lumabas ako ng banyo at nakita ko si Kiefer na umiinom ng alak at hindi pa rin maipinta ang pagmumukha nito nang tumingin sa akin. Mukhang may sumpong ka pa rin, Mr. Crimson. Puna ko rito. Ngunit tahimik pa rin ito at pinagpapatuloy ang pang-inom ng alak. Umiling na lamang ako rito at naglakad papunta sa kama. Ngunit bigla ako napalingon dito na ibagsak nito ang baso. Hindi ka marunong sumunod sa pinag-usapan natin, Kylie. Asik nito sa akin. Ha? Tugon ko. Ang usapan natin ay hindi mo hahawakan sa Edgar, pero sinuway mo ko. Bulalas nito. Hindi ko naman hinawakan ah. Kasanghal ko dito. Anong hindi? Kitang-kita ko nga kung paano kanya hinawakan sa bewang. Galit na wika nito. Mr. Crimson,
Hindi mo naman kasi ipinaliwanag na maayos. Ang sabi mo lang, huwag akong hahawak sa kanya at wala ka naman sinabing, bawal din akong hawakan. Singhal ko dito, ngunit hindi ito nagsalita sa akin paliwanag. Kaya pinagpatuloy ko na lamang ang bala kong paghiga sa kama. Ipinikit ko ang aking mga mata upang matulog na. Hindi nagtagal ay naramdaman kong humiga ito sa akin tabi. Hindi na lamang ako lumungon dito sapagkat nainis ako rito. Bigla naman ito lumapit sa akin at inamoy-amoy ang aking leeg. Ang bango na sweetheart ko. Bulong nito sa may puno ng tenga ko. Oh, akala ko ba galit ka sa akin? Bakit ngayon ay panayhali ka? Asar na po na ako rito. Hindi ako galit, sweetheart. Nagtatampo lang ako dahil hindi ka marunong sumunod sa usapan natin. Umiling na lang ako ng palihim. Ang hirap makapag-usap sa isang K4 Crimson. Diyos ko, matutuyuan ako ng dugo rito. Kaya ipinikit ko na lang ang aking mga mata upang matulog. Ngunit sadyang makulit si K4 at patuloy ito sa paghalik sa aking leeg. K4, stop! Saway ko dito. I miss you, sweetheart. Bulong nito. Nagulat ako nang biglang umibabaw ito sa akin. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang basta na lang nito sinakop ang aking bibig. Mapusok ang ginagawang paghalik sa akin ni Kiefer. Akin ka lang, Kylie, at walang sino mang lalaki ang pwedeng humawak sa'yo. Bulong nito sa akin. Napangiti ako matapos ang isang mainit na tagpo sa pagitan namin ni Kiefer. Tumingin ako sa akin tabi na natutulog na. Hanggang kailan na sa'yo binibigay mo sa akin, Kiefer? At kung darating ang araw na iwan mo na ako, pipilitin kong kalimutan ka kahit masakit. Sa aking pag-iisip ay tuluyan na akong nilamon ng antok. Ngunit ramdam ko ang muling pagpatong sa akin ni Kiefer kaya hinayaan ko na lamang ito sa nais gawin sa aking katawan. Bumangon ka na, sweetheart, at kailangan na natin makabalik sa asyenda. Wika nito sa akin. Masamang tingin na binigay ko rito. Sa totoo lang ay tinatamad pa nga akong bumangon. Kung hindi lang nagmamadali ang lalaking ito, ang nakakainis pa halos hindi ako pinatulog nito kagabi sapagkat inaabot ng kahalayan ng utak nito. Nakasimangot na bumangon ako at tumayo. Tabi nga! Mulalas ko rito. Nagulat ito. Hey, sweetheart, what's your problem? Siguro nabitin ka sa ginawa natin kagabi, ano? Sabihin mo lang kung nakulangan ka, sweetheart, at magbibigyan kita. Nagulat ako sa mga lumabas na salita sa bibig ni Kiefer, kaya pairap akong tumingin dito. Mamisi lang ito sa akin. Nakahinga ako ng maluwag nang walang Kiefer ako makita paglabas ko ng banyo. Kaya nagmamadali ako lumapit sa maleta dahil alam ko nandoon nakalagay ang mga damit namin ni Kiefer. Sinabi rin naman ito kagabi na may mga damit daw ako dito. Kumuha ko ng maisusuot ko pero napakunot ang noo ko nang wala akong makitang panty ko. Pero nakita ko pa iyon kagabi. Inilabas ko lahat ang nilalaman ng maleta ngunit wala talaga ako mahanap na panty ko. Hey, sweetheart, ito bang hinahanap mo? Tanong ni Kiefer. Napalingon akong bigla kay Kiefer at halos lumuha ang mga mata ko nang makita kong hawak nito ang aking panty. Kiefer! Sagaw ko dito. Mas lalo pa ako nagulat nang makita kong inaamoy pa nitong aking panty kaya bigla akong namula. Ang bango. Lumapit ka sa akin, sweetheart, at ako na magsusuot sa'yo. Wika nitong nakangisi. Ibigay mo yan sa akin, Kiefer. Galit na sigaw ko. Sa totoo lang ay ako nahihiya sa mga pinagagagawa ni Kiefer. Kaya lumapit ako rito upang kunin ang aking panty. Pero ang hudas na lalaki bigla na lamang itong tumayo at itinaas pa ang kanyang kamay kaya hindi ko tuloy maabot. Ibigay mo nga sa akin yan, Kiefer. Sagaw ko. Ako na magsusuot sa'yo, sweetheart. Wika nito. Iyoko, ibigay mo na kasi sa akin ang panty nang makapagbihis na ako. Wika ko. Iyoko, ako na magsusuot sa'yo nito. Wika pa nito. Kala ko ba nagmamadali tayong bumalik sa asyenda? Tanong ko sa lalaki. Yes, sweetheart. Wika nito. Kaya nga ibigay mo na yan sa akin, Kiefer, nang makapagbihis na ako. Nagulat ako na bigla ito lumapit sa akin at sapilitan akong pinaupo sa kama at ito na nga ang nagsuot ng aking panty. Sobra akong nahihiya sa mga pinagagagawa ni Kiefer at parang gusto ko nalang lumubog sa aking kinaupan. Magbihis ka na, sweetheart. Kailangan na natin umalis. Wika nito. Let's go, sweetheart. Kaya sumbay ako rito. Bigla naman akong hinawakan sa bewang ko. Pagbaba namin sa yata ay may naghihintay na agad na sasakyan sa amin. Pinagbuksan din ako ng pinto ng kotse. Medyo nagtagal pa ito sa labas bago pumasok sa loob.
Matulog ka muna, sweetheart. Mahaba pa naman ang biyahe natin. Wika nito. Sa totoo lang ay inaantok talaga ako. Umirap muna ako kay Kiefer bago ko ipinikit ang aking mga mata. Hey, what's your problem again? Nakangising tanong nito. Hindi ako nagsalita sapagkat naaasar ako dito. Huwag mo ihaba ang uso mo, sweetheart, at para kang baboy. Pang-aasar nito. Bigla kong idinilat ang aking mga mata at tinitigan ko ito ng masama. Ano sabi mo? Baboy ako? Asik ko rito. Ano ba sabi ko, sweetheart? Tanong nito. Sabi mo, baboy ako? Mangiyak-ngiyak na tanong ko. Sinasabi ko lang ay para kang isang baboy. Hindi ko sinabing ikaw ay isang baboy. Wika nitong nakangisi. Ganun din yun. Tinawag mo pa rin akong baboy. Asik ko rito. Asama ng ugali. Hindi naman sobrang gwapo. Ang pangit-pangit naman. Bulong ko. What did you say, sweetheart? Galit na tanong nito. Ngumisi ako ng palihim. Kala mo ha? Nanay Zelda, umalis na po ba si Kiefer? Tanong ko. Hindi pa siya lumalabas, Kylie. At baka natutulog pa. Sagot dito sa akin. Pupunta lang po ako sa kwarto niya. May sasabihin po kasi ako. Anas ko. Sige, Kylie. Tugon ni Nanay Zelda sa akin. Sa ilang mga linggo na nandito ako sa bahay ni Kiefer, ay ngayon lamang ako makakapasok sa silid nito. Pagtapat ko sa pinto ay marahan akong kumatok ngunit walang tugon mula sa loob. Kaya marahan ko itinulak ang pinto. Mabuti na lamang at bukas ito. Pumasok ako sa loob ng silid nito. Malalaman agad kung lalaki ang may-ari ng silid dahil sa kulay nito. Kahit naman may nangyayari na sa amin ni Kiefer ay magkabukod pa rin kami ng silid. Napabaling ako ng tingin sa isang picture frame kaya agad ako lumapit upang matitigan itong mabuti. Sa biglang tingin, kamukha ko ang babae sa picture. Pero kung tititigan na maayos, ay magkaibang itsura namin. Ito na ba ang sinasabi ni Nanay Zelda na kamukha ko raw? Para sa akin malayong magkamukha kami ng babae. Sino kaya ang babaeng ito? Anong ginagawa mo sa loob ng kwarto ko, Kylie? Malakas na sigaw ni Kiefer. Nagulat ako sa biglang pagsulpot nito sa aking harap, lalo na nang sumigaw ito. Kaya nangyari ay nahulog ko ang picture frame na hawak ko at nakita ko na basang ito. Pansin ko rin sa mukha ni Kiefer ang galit niya sa akin at tila gusto akong patayin sa titig nito. Sorry, Kiefer. Hindi ko sinasadyang mahulog. Kabadong paghingi ko ng pumanhin dito. Anong kailangan mo at nagpunta ka sa akin sa lid, Kylie? Hindi ako makapagsalita at tila nalunok ko ang aking dila dahil sa takot kay Kiefer. Kung wala ka naman palang kailangan, lumabas ka na, Kylie. Malamig na tinig nito. Papalitan ko na lang, Kiefer. No need. Sagot nito sa malamig na boses. Kahit masama ang loob ay umalis na lang ako sa silid nito upang pumunta sa aking kwarto. Pakiramdam ko rin ay anumang oras ay babagsak ang masaganang luha ko sa aking mga mata. May katanungan din sa aking isipan kung sino ang babaeng iyon. Nakakasama lang ng loob dahil pwede naman palitan ang picture frame na iyon. Hindi naman masyadong malaki ang aking kasalanan para magalit ito ng labis. Pansin ko rin ayaw akong papuntahin ni Kiefer sa kanyang kwarto. Ngayon alam ko na kung bakit. Dahil sa babaeng iyon na sa tingin ko'y minamahal nito. Mukhang bilang na ang araw na magkakasama kami nito. Yun ang pinakamasakit sa akin. Pumasok na lang ako sa aking silid at nagmukmuk. Pinilit kong huwag lumuha. Narinig kong may kumatok sa pinto ng silid ko. Kylie, nandyan ka ba sa silid mo? Tawag ni Nanay Zelda sa akin. Opo, Nay Zelda. Tugon ko. Bumukas ang pinto at pumasok ito. Nakakunod ang noon na tumingin sa akin. Bakit hindi ka na lumabas? Akala ko ba'y pupunta ka sa silid ni Kiefer? Napuntahan ko na po, Nay Zelda. Kaya lang inagalit si Kiefer sa akin. Malungkot ko sabi dito. Ha? Bakit naman, Iha? Nabasag ko po kasi yung picture frame sa loob ng kwarto niya. Saka yung babae doon, siya po ba ang mahal ni Kiefer? Malungkot kong tanong. Bigla itong tumayo at lumapit sa pinto sa may lock. Agad na lumapit sa akin at tila may sasabihin ito. Kung ano man ang malalaman mo tungkol kay Kiefer, huwag ka sana magbabago sa kanya, Kylie. Ang nasa picture frame na iyong nakita ay ang dating ex-girlfriend ni Kiefer. At siya, si Sheena Alonzo. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay ni Kiefer, ay si Sheena lamang ang minahal niya ng sobra.
Lahat ng gusto nito ibinibigay ni Kiefer kagaya ng sasakyan, bahay, alahas. Ganun din ang pamamasyal sa iba't ibang bansa. Naging maluwag si Kiefer kay Sheena. Pero dumating sa point na nanlalaki ito. Ngunit sadyang mahal niya ang babae dahil pinatawad agad siya sapagkat mahal na mahal niya si Sheena. Ngunit wala pa 1 taon nang maulit muli ang panluloko nito kay Kiefer. Sa sobrang mahal nito kay Sheena, ay muli na namang pinatawad ulit niya ito. Ngunit naging mahigpit na si Kiefer kay Sheena. At lahat ng pupuntahan nito ay meron ng kasamang bodyguard. Kaya lang ay dumating ang araw na ikinagimbal ng lahat, lalo na si Kiefer. Nang malaman nito na buntis si Sheena, labis na nagalit si Kiefer ng mga panahong iyon kaya halos mapatay niya si Sheena. Alam niyang hindi nito anak ang bata, sapagkat wala pang nangyayari sa kanila dahil ginagalang niya ang babae. Sabi niya kapag nagmahal ang isang tao ay nagiging tanga. Kaya kahit hindi niya anak ang ipinagbubuntis ni Sheena, ay tinanggap niya ito at nagbalak pa rin na pakasalan si Sheena. Hindi ko masisisi si Kiefer dahil may dahilan ito. Dalawang dahilan ni Kiefer kaya pakakasalan niya si Sheena, kahit naniloko na siya nito. Una, ay mahal niya ang babae. Pangalawa, upang maging ganap na mafia lord at wala na makaagaw sa trono niya. Yun ang susi upang mapanatiling mafia lord top 1 ang magkaroon ng asawa, sapagkat darating ang araw ay dapat may hahalili sa pagiging lord mafia niya. Dumating ang araw ng kasal nila Kiefer at Sheena. Papuntang simbahan ng kotseng sinasakyan nito na bigla itong pasubugin ng mga kalaban ni Kiefer. Sobrang nagluksa si Kiefer sa nangyari kay Sheena pero maraming natuwa nang hindi natuloy ang kasal nila. At isa na dito ay ang mga kamag-anak ni Kiefer sapagkat ayaw nila kay Sheena. Mahabang salaysay ng matanda. Taon din bago nakamove on si Kiefer. Naiselda, yung ama na ipinagbubuntis ni Kiefer, nasan siya ngayon at ano nangyari sa kanya? Tanong ko. Pinatay siya ni Kiefer. Malungkot na sabi ni Naiselda. Kylie, kahit na meron kayong pagkakahawig ni Sheena, pagdating naman sa ugali magkaiba kayo. Oo, sa biglang tingin ay magkamukha kayong dalawa pero kung tititigan ang mukha mo, magkaiba. Pahayag nito. Hindi ako nagsalita sa sinabi nito. Yung mga magulang po ni Kiefer, nasan? Tanong ko. Wala na sila, iha. Maagang kinuha ng Panginoon pero may isang kamag-anak si Kiefer na malapit dito. At yun, ang halos nagpalaki sa binata. Siya si Alma Crimson, isang matandang dalaga at kapatid ng ama ni Kiefer. Yan lamang ang aking nalalaman, Kylie. At sana'y makatulong yan sa'yo. Wika nito. Salamat po, Naiselda. Dahil kahit papaano ay meron na akong alam tungkol kay Kiefer. Hindi ka mahirap mahalin, Kylie. Alam kong may mabuti kang puso at darating ang araw. Magiging masaya rin kayo ni Kiefer. Ngumiti ako dito. Mukhang malabo ang sinasabi ni Naiselda dahil nakikita ko na mahal pa rin ni Kiefer si Sheena. Kailangan ko na lumabas, Kylie. Sumunod ka lang sa akin na makakain ka na ng umagahan. Wika nito. Bababa na lang po ako pag inutom ako, Naiselda. Malungkot akong tumingin sa labas ng bintana. Ngayon alam ko na ang dahilan, kaya ayaw kong pakawalan ni Kiefer. Dala ko ang susi upang wala nang pwedeng kumuha sa trono niya bilang mafia lord. Pangalawa, dahil nakikita niya sa akin si Sheena, ang babaeng minahal nito na labis. Ayoko maging panakipmutas lang kaya gagawa ko ng paraan upang makaalis sa bahay na ito. Kahit pa sabihing mahal ko si Kiefer, kung alam ko sa bandang huli ay ako pa rin ang talo at masasaktan. Mas maganda siguro masaktan na habang maaga pa. Kesa naman ipagpatuloy ko ito at hindi ko na kayang bumitaw pa kay Kiefer. Kailangan ko munang alamin kung nasan ang pamilya ko. Para kasama ko sila sa aking pupuntahan at siguro naman ay kasyang aking ipon para sa aming paglayo. 3 araw nang hindi ako kinakausap ni Kiefer. Kahit na magkasalubong kami nilalampasan lamang ako nito kaya medyo nakaramdam din ako ng inis sa lalaki. Saka hindi naman sobrang laki ng kasalanan ko kay Kiefer para hindi ako kausapin. Patigasan na lang kami nito. Anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay, Kylie? Tanong sa akin ni Naiselda. Gusto ko lang po magpahangin dito, Naiselda. Magalang na sagot ko sa matanda. Narinig kong napabuntong hininga ito at tila may pag-aalala sa muka. Hanggang ngayon ba'y hindi pa rin kayo nagkakaayos ni Kiefer? Tanong nito. Hindi pa po, Naiselda. Sagot ko. Pagpasensyahan mo na lamang si Kiefer, ha? Minsan talaga sumpungin iyon, Kylie. Sana'y huwag kang bibitaw.
pakiusap nito. May hangganan ng pagpapasensya ng tao na Iselda. Malungkot kong wika. Malungkot itong tumingin sa akin na tila may pag-aalala sa mukha nito. Tumikim muna ako bago muling nagsalita. May bala kasi akong hiramin dito. Pwede po ba ako makahiram ng cellphone? May gusto lang po sana akong tawagan. Sabi ko rito. Oo naman, Kylie. Ito, ibalik mo na lang sa akin mamaya kapag tapos ka na. Wika nito. Sige po na, Iselda. Nakangiti kong wika. Agad naman ito umalis sa aking harapan. Mabilis kong kinontak agad ang number ni Linda. Kailangan ko itong makausap. Mabuti lang at naalala ko ang numero nito. 2 ring lang ay sumagot ka agad ito sa akin tawag. Hello, Linda. Ako ito si Kylie. Bungad ko agad dito. Oh, Miss Kylie, napatawag ka. May problema ba? Tanong agad nito. Itatanong ko lang sa'yo kung saan itinago ni Kiefer ang pamilya ko. Gusto ko din silang makausap. Sana'y pagbigyan mo ako at maintindihan, Linda. Pakiusap ko rito. Matagal muna ito bago umimik sa kabilang linya kaya muli ako nagsalita. Upang makiusap. Linda, nais ko lang malaman ko na sa mabuting kalagayan ba sila. Pahayag ko. Ibibigay ko po sa yung number nila, Miss Kylie, pero mangako ka na kakausapin mo lang sila at wala kang ibang gagawin. Yes, Linda. Promise. Pangako ko rito. Agad namang ibinigay sa akin ni Linda ang number nila, inay. Kaya sobrang saya ko ng mga oras na ito. Patawad, Linda, kung babaliin ko ang pangako ko sa'yo.